Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at tubay ng mga magulang ang kailangan. Maaaring may masaselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang araw, ilang kalalakihan ang pumasok sa kagubatan para mangahoy. Kailangan nila ang maraming panggatong para sa isang malaking handaan. Maghiwa-hiwanay tayo. Oo nga. Tapos dito na lang ulit tayo magkita-kita mamaya. O sige, kanat-kanat na. Paramihan na lang ng makukuhang kahoy. Naghiwa-hiwalay nga ang mga kalalakihan. Ang isa'y sa mismong kasukalan sumuot. Ayos, sabi ko na dito maraming magagandang panggatong. Maya-maya'y nakarinig ito ng singasing. Hindi ako maaaring magkamali. Ahas yun, kailangan kong maging alerto. Kung hindi, mamamatay ako nang wala sa oras. Hindi nga nagkamali ang lalaki. Ahas nga ang sumingasing. Makamandag na ahas na kung tawagin ay banakon o king cobra sa Ingles. Nasa 15 feet ang haba nito, pinakamahaba sa lahat ng uri ng cobra. Tumayo ang ulo ng banakon at lumapad ang leeg, pormang manunuklaw. Hindi na nag-aksaya ng sandali ang mga ngahoy. Tinaga nito ang banakon. Dinurog ang ulo. Hindi ka uhop na sa kumakain ng kanin. Pero napawi ang saya nito nang maglabasan ang ilan pang mga banakon. Tila galit na galit ang mga iyon dahil sa pagpatay sa kasamahan. Matapang ang mga ngahoy. Maliksing pinagtataga rin ang naturang mga ahas hanggang sa mapatay lahat. Humalakhak ang lalaki. Nakaramdam ng pagmamalaki sa sarili, subalit saglit lang iyon. Sapagkat mula sa kanyang likuran ay nakarinig siya ng malakas na singasing. Halatang malaki ang sumingasing. Ganun na lang ang sindak ng mga ngahoy nang lumingon ito at nakita iyon. Napasigaw ng malakas ang lalaki. Pero kaagading natahimik dahil bigla itong tinuklaw ng kung anong nilalang na iyon. Kaagad na naparalisa ang mga ngahoy at parang tinibang saging na bumagsak, patay. Tirik na tirik ang mga mata ng lalaki. May magkatabing butas sa noo na animoy likha ng barena. Bunga iyon ng tuklaw. Samantalay, angos na patungo sa kinaroroonan ng lalaki ang mga kasamahan nito. Narinig pala nila ang sigaw nito. Pare-parehong natigalgal ang mga kalalakihan nang makita nila ang nakapangingilabot na nilalang na pumatay sa kasamahan. Diyos ko! Naku po!
Mulagat na mulagat ang mga lalaki habang nakatingin sa kakaibang nilalang na nasa 5 metro ang layo sa kanila. Diyos ko, anong klaseng halimaw yan? Sino ang hindi masisindak sa nilalang na iyon? Nasa mga 7 talampakan ang taas at maskulado. Kulay tanso ang kulay at puro kaliskis na kagaya ng sabanakon. At ang higit na kasindak-sindak sa lahat, sa ahas ang ulo. Ha! Taong ahas! Huwag tayong basta tumunganga! Patayin natin ang halimaw na yan! Umigpit ang hawak ng mga kalalakihan sa kanilang mga itak. Lalabanan nila ang taong ahas. Pero biglang humaba ng ilang metro ang leeg ng taong ahas. Lumapad ang bandang taas at sunod-sunod na tinuklaw ang 3 sa kalalakihan ni hindi umalis sa kinatatayuan. Nagtatakbo ang natitirang 3 mga ngahoy. Umigkas ang leeg ng taong ahas at nagawang tuklawin ang 2. Samantalang mabilis na nakalayo naman ang isa. Hinabol ito ng taong ahas pero tuluyan nang nakalayo. Nakasalubong ni Ka Absalon ang humahangos na mga ngahoy. Sendo! Ano nangyari? Bakit takot na takot ka? Ilang saglit din bago nahimasmasan at nakapagsalita ang mga ngahoy. Taong ahas! Kaabsalon! Tinuklaw ng ahas ang mga kasamaan ko! Sus, patawarin! Saan nangyari yon? Sa bandaron ho! Kaabsalon! Sa kasukalan! O sige, huwag ka nang mag-alala. Pupuntahan ko na agad. Oho, Kaabsalon! Mag-ingat din ho kayo! Sige, iho. Salamat. Ingat ka rin, ha? Doblihin mo ang pag-iingat. Dahil marami ka pang makakaharap na panganib. At sumugod na si Ka Absalon sa lugar na sinabi ng lalaki. Tanging benditadong gulok ang taglay na pananggalang. Nasa isip ng albularyo na sapat na yun para mapatay ang taong ahas. Isa pa'y nagbabakasakali siyang may mga maisasalba pa sa mga ngahoy. Pagdating sa lugar, nanlumo si Ka Absalon nang makita ang mga bangkay ng mga ngahoy. 2 sa mga iyon ay mga kamag-anak pa niya. Lumingalinga ang albularyo. Wala roon ang sinasabing taong ahas. Buo ang loob na hinanap iyon ni Ka Absalon. Nakahanda na ang benditadong gulok para kung sakaling bigla itong umatake ay matataga niya ito kaagad. Maingat ang bawat kilos ng matikas na albularyo. Alerto siya sa bawat kaluskos. Pero kanina pang naghahanap si Ka Absalon ay nibakas ng taong ahas ay wala siyang nakikita. Kaya naisipan niyang sumigaw habang naghahanap. Taong ahas! Harapin mo ko! Huwag kang magtago sa saya ng kagubatan! Taong ahas! Lumabas ka diyan! Huwag kang duwag! Paulit-ulit ang paghahamon ni Ka Absalon hanggang sa makarinig siya ng malakas na singasing at iniluwa ng kasukalan ang taong ahas. Namilog ang mata ng albularyo sa pagkagulat. Hindi niya akalain na ganun pala ito kalaki. In-underestimate niya ang sinasabing taong ahas. Ngayon nag-aalala siya kung kakayanin ba ito ng taglay niyang gulok. Sana pala'y kinuha muna niya sa bahay ang kambal na Kris at Haring Agimat bago siya sumuong sa laban. Sa kasana, isinama niya si Cocomelon.
Humaba ang leeg ng taong ahas para tuklawin si Ka-Absalon. Sumayaw-sayaw ang ulo ng taong ahas. Waring bumubuelo ng matinding pagtuklaw kay Ka-Absalon. Handang-handa naman ang matikas na albularyo. Hindi siya basta-basta patutuklaw sa kaharap. Maya-maya nga'y biglang nanuklaw ang taong ahas. Mabilis namang nakailag si Ka-Absalon. Sa pangalawang tuklaw ng taong ahas ay nagawang tagain ng albularyo ang leeg nito. Pero makunat at makapal ang balat ng nilalang. Tumalbog lang ang gulok. Nakaramdam ng pangamba si Ka-Absalon. Pero hindi siya pinanghinaan ng loob. Sa susunod niyang tuklaw, sasaksakin ko ang loob ng bibig niya. Tiyak, natatablan yun ng gulok. Sa pangatlong tuklaw ay sinalubong ng saksak ni Ka-Absalon ang bibig ng taong ahas. Pero mabilis na naisarado ng ahas ang bibig. Nasugatan lang ito ng konti at ang albularyo sa lakas ng impact ng tuklaw tumalsik. Nagpagulong-gulong sa pababang lupa si Ka-Absalon. Tumigil lang nang bumalandra ang katawan sa iisang puno. Pagtayo ng albularyo'y ipinasya niyang tumakbo. Hindi siya umuurong sa laban. Babalikan niya ang taong ahas. Kukunin lang niya ang kambal na kris at haring agimat para maging patas ang laban. Nagmamadaling sinagasa ni Ka-Absalon ang malagong damuhan. Babalikan agad kita, halimaw! Habang maagay, kailangang masugpo ka na bago pa madagdagan ang mga naging biktima mo. Ngunit nasurpresa ang albularyo nang biglang bumulaga sa kanyang daraanan ang taong ahas. Bigla'y hinawakan ng mahigpit sa magkabilang upper arms ng taong ahas si Ka-Absalon. Sa kagigil na tinuklaw sa mukha, tumirik ang mga mata ng albularyo at kaagad na naparalisa. Taong ahas na yun. Hindi maaari ito. Hindi. Gusto kong labanan ang sakit. Pero Ibinagsak ng taong ahas sa damuhan si Ka-Absalon at pagkatapos ay parang walang nangyaring umalis na ito. Hindi tulad ng mga naunang tinuklaw ng taong ahas. Hindi agad namatay ang albularyo. Gumagana pa ang kanyang utak. Marahil ay dahil sa nilunok niya noon na mutyang pangontra sa mababagsik na lason. Nagsalimbayan sa isip ni Ka-Absalon ang masasayang alaala sa kanyang buhay. Masasayang alaalang minahal niya at inalagaan sa kanyang puso. Noong ikinasal siya sa kanyang asawa, noong unang gabing pagsasanib nila, noong isilang si Maximo. Unti-unti lumalabo, humihina ang mga alaala hanggang sa tuluyan ng mapundi. Tumiklop na ang libro ng kasaysayan ni Ka-Absalon. Wala na ang isa sa magigiting na tagapagtanggol ng kabutihan. Maya-maya'y may mga paru-parong busilak sa kaputian ang paikot-ikot na nagliparan sa tapat ng nakabulagtang si Ka-Absalon. Saglit lang ay naging mga puting talulot ng bulaklak ang mga paru-paro.
mistulang ulan na bumuhos kay Ka-Absalon. Ang nakakamanghang kaganapan ay bahagi ng pagpupugay ng mga puting engkanto sa pagpanaw ng magiting na tagapagtanggol. Kagat na ang dilim. Hindi na mapakali si Cocomelon. Wala pa rin si Tatay Absalon. Ang mabuti pa'y hanapin ko na siya. Kalalabas pa lang ng pintuan ni Cocomelon nang may matanaw siya. Pinamilugan ng mata ang unano. May nagliliwanag sa di kalayuan. Nakalutang sa ere papalapit kay Cocomelon. At habang papalapit iyon ay unti-unting nagkakaroon ng imahe sa paningin ng unano. Nakahigang tao na hatid ng napakaraming alitaptap. Pagdating sa harap ni Cocomelon ay ibinaba ito ng mga alitaptap. Saka bumuhos ng lipad palayo ang nagliliwanag na mga kulisap. Noon nakumpirma ng unano ang hinala kung sino yun. Ang wala ng buhay na si Ka-Absalon. Parang nawala ng buto ang mga tuhod na napaluhod, pahagulhol si Cocomelon. Hindi maputol-putol ang pagluha ni Cocomelon. Nagdudumilat ang katotohanan na wala na si Ka-Absalon. Ang taong itinuring na niyang ama at itinuring din siyang anak. Dumating si Maximo. Nanggaling siya sa isang mapanganib na misyon. Nagligtas ng maraming buhay sa kuko ng mga maligno na tila buhay naman ng ama niya ang naging kapalit. Mabigat ang loob na tumunghay siya sa bangkay ng ama sa kabaong. Tatay! Kung narito lang ako, hindi ka sana nakahiga riyan ngayon. Bahagya ng maihakbang ang mga paang lumapit kay Maximo si Cocomelon. Sorry, Boss Max. Nangako ako sa iyo. Ako ang bahala sa tatay mo, pero... Wala kang kasalanan, Cocomelon. Sabi mo nga, basta na lang sumugod ang tatay nang walang sapat na pananggalang ni hindi ka inabisuhan. Pero dapat, aware ako sa bawat kilos ng tatay mo. May kasalanan ako. Pinabayaan ko siya. Wala kang kasalanan, Cocomelon. Meron, Boss Max. Wala. Meron. Oo, sige, meron. Lumayas ka na rito. Now na. Napakamot sa ulo si Cocomelon. Boss Max naman. Sige na nga. Wala akong kasalanan. Matangkad pa sa'yo ang kakulitan mo. Biglay bumangis ang muka ni Cocomelon. Pero Boss Max, kapag nairaos na natin ang libing ni Tatay Absalon, hantingin natin ang taong ahas. Ipalalasap ko sa halimaw na iyan ang bangis ng aking pagiganti. 7 talampakan yun, Cocomelon. Mayabang na ipinakita ng unano ang takam na mga kamao. Walang malaki sa mga kamao kong ito, Boss Max. Sintigas ang mga ito ng asero at ang lakas ay katumbas ng 8 sipa ng kabayo. Yun ay kung aabot ang suntok mo sa kanya. At kung umabot man, tumalab naman. Tatalab to. Gusto mo, suntukin ko yung mukha mo para mapatunayan mo. Gusto mong itara ko sa bumbunan mo ang kambal na Chris? Boss Max naman, joke lang. Umayos ka, Cocomelon, ha? Baka gusto mong ihiga kita rito sa tabi ni tatay. Kasya ka pa rito. Huwag naman, Boss Max. Hindi ko pa natitikman ang bago kong girlfriend. Pagtulungan na lang nating patayin ang taong ahas. Nasa ganong pag-uusap ang dalawa
ng isang lalaki ang hangos na lumapit sa kanila. Max. Nabuhay ang mga bangkay ng mga tinuklaw ng taong ahas. Ano? Paanong nangyari yun? Biglang may naalala si Cocomelon tungkol sa mga taong ahas. Boss Max, kwento nga pala sa akin ni Lola Sator, noong bata pa ako, na muling nabubuhay ang nabibiktima ng taong ahas o Haring Banakon pagkalipas ng 24 hours. Dahil sa kakaibang kamandag niyan, nagiging halugan o zombie sa Ingles ang biktima na siya namang mambibiktima at magpapakalat ng kamandag ng Haring Banakon. Kaagad na naghanda sa pagsugod si Maximo. Kailangang masugpo agad sila bago pa dumami ang mga halugan. Mga 2 oras lang ang pagitan ng kamatayan ng mga mangangahoy at ni Ka Absalon. Ibinigay ni Maximo kay Cocomelon ang isa sa kambal na kris na punyal. Baka hindi ako makaabot sa pagbangon ng tatay, Cocomelon, ha? Ikaw na ang bahala rito. Uutasin ko ang tatay mo pag nabuhay? Hindi ko kaya, Boss Max. Magpakatotoo tayo, Cocomelon. Wala na ang tatay at kamandag na lang ng Haring Banakon ang nagpapagalaw sa kanya. Sige, Boss Max. Pero bilisan mo din. Ge! At tumalikod na si Maximo. Kabadong-kabado si Cocomelon habang nakatingin sa papalayong si Maximo. Lord, sana makabalik agad si Boss Max. Tumingin ito sa kabaong ni Ka Absalon. Tatay Absalon, wag mo muna kayong babangon. Narating ni Maximo ang kapilya kung saay ibinurol ang mga mangangahoy. Walang katao-tao na siguradong nagtakbuhan nang mangagsibangon ang mga bangkay ng mga mangangahoy. Wala rin ang mga bangkay na nangabuhay. Mga nakataob na kabaong na lang ang inabutan ni Maximo nang biglang uminit ang punyal na kris sa kalubang sa bewang niya. May aataking panganib. Bago pa nabunot ni Maximo ang punyal ay may mahigpit na humawak sa kanyang balikat. Pagbaling niya'y bumulaga sa kanya ang isa sa mga ngahoy na naging halugan. Ngangang-nganga ito na pormang manunuklaw. May mga pangil at dila na parang sa ahas. Ang mga mata nito ay mabalasik na parang sa ahas din. Kumilos ang paa ni Maximo. Tinadyakan ng malakas sa katawan ang halugan. Tumalsik ito at patihayang bumagsak sa lupa. Tumayo ang halugan pero hindi na nito nagawang sumugod dahil inispin ni Maximo ng punyal na kris sa dibdib, tagos sa puso. Tatayo ka pa talaga, ha? Sinipsip ng kris na punyal ang kamandag ng Haring Banakon na nagpapakilos sa bangkay. Bumagsak ito at bumalik sa dating anyo. Mula sa likuran ay nakarinig ng malalakas na atungal si Maximo. Otomatiko siyang napabaling. 3 pang bangkay ng mga ngahoy na naging halugan ang mga iyon. Sumusugod kay Maximo. Hindi pa niya nahuhugot sa dibdib ng nakabulagtang halugan ang punyal kung kaya't sinalubong niya ng matitinding roundhouse kick ang 3 zombies. Pagkatapos ay spinning back kick naman na halos gumiba sa katawan ng 3. Heto pa!
Kumagis sa kung saan-saan ang mga ito. At iyon ang sinamantala ni Maximo. Tinakbo niya at hinugot ang punyal sa dibdib ng nakabulagtang halugan. Pasugod na ulit ang 3 halugan. Inispin ni Maximo ang nangunguna. Bumaon sa noon nito ang punyal na Chris. Nang bumulagta ito'y mabilis niyang hinugot sa noon nito ang sandata. Saka sinalubong ng sakyod sa sikmura ang kasunod. Kinagat ni Maximo ang punyal. Pagkuway, nilundag ang sanga ng puno sa ulunan. Naglambitin na tila nagbabaras. Sumirko at bumagsak pasakay sa mga balikat ng halugan. Saka 2 kamay na sinaksak ito sa bumbunan ng punyal. Tigok din ito. Ngumisi si Maximo. Pwede ko namang salubungin na lang din yun ng saksak. Wala lang. Nag-ala Jackie Chan lang. Nagpalingalinga si Maximo. Kailangang matagpuan ko ang 2 pa bago makapangbiktima. Sa burol, unti-unti nang nagsisialisan ang mga naglalamay dahil batid nilang malapit na ring mabuhay si Ka-Absalon. Ang natira na lang ay iilang tila matatapang na kalalakihan. Parang tinatambol ang dibdib ni Cocomelon sa kaba. Tagal mo, Boss Max. Dumating ka na, please. Maya-maya'y nakarinig ng ungol ang Onano. Pero, parang nanggaling sa loob ng kabaong. Tumayo sa silya si Cocomelon at dahan-dahang sumilip sa kabaong. Pinanlakhan ito ng mata. Diyos ko po! Biglang ngisi ang Onano. Payapang nakahimlay pa rin naman si Ka-Absalon. Practice lang. Pero nang muling sulyapan ni Cocomelon ang bangkay ni Ka-Absalon ay bigla itong dumilat. Dilat na dilat si Ka-Absalon. Mabalasik ang mga matang tulad ng sa ahas. Napasigaw si Cocomelon. Si Tatay Absalon! Nabuhay na! Nagtakbuhan ang natitirang ilang kalalakihan na nasa lamay maliban sa isa na matikas na nakatayo at sa malas ay hindi iiwan si Cocomelon sa kakaharaping laban. Nilapitan ito ni Cocomelon. Pre, salamat di mo ako iniwan. Pagkasabi nyo'y tinapik ng Onano sa balikat ang lalaki pero parang tinibang saging na bumagsak ito. Nanigas pala ito sa takot kaya hindi na nakatakbo. Kasunod na pagbagsak ng lalaki ay bumagsak din sa sahig ang taklob ng kabaong ni Ka-Absalon. Sabay sa paglingon ni Cocomelon dito'y parang dispring na bumangon ang bangkay ni Ka-Absalon. Titig na titig kay Cocomelon si Ka-Absalon habang nakaupo ito sa kabaong. Samantalay, natagpuan na ni Maximo ang 2 pang halugan. Ginigiba ng mga ito ang pinto ng isang bahay para mambiktima. Hoy! Mga tsupot! Ako ang harapin nyo! Hinarap nga ng 2 halugan si Maximo.
nagdudumaling sumugod. Hindi na nag-aksaya ng oras si Maximo. Sinalubong niya ng saksak ang mga ito. Naging normal na bangkay na rin ang dalawa. Pinasinop ni Maximo ang mga bangkay sa mga kinauukulan upang maiburol uli ng maayos sa kapilya ang mga ito. Sa pag-uwi ni Maximo ay wala siyang nakitang may nangyaring kaguluhan sa burol ng ama. Payapang nakahimlay sa kabaong si Ka-Absalon. Hindi nabuhay ang tatay ko, Kumelon. Nabuhay. Pero hindi ko na siya hinayaang makaporma pa. Tinarakan ko agad siya ng punyal na Chris. Hanggang sa magbalik sa normal. Baka kasi makapaminsala pa. Ngiting tinapik ni Maximo sa balikat si Cocomelon. May utak ka rin naman pala kahit papano, Cocomelon. Nang mailibing si Ka-Absalon ay hinanting ni na Maximo at Cocomelon ang Haring Banakon. Hindi naman sila nahirapang matagpuan ang taong ahas. Nagkubli sila sa batuhan at pinagmasdan ang taong ahas. Nako po! Ang laki! Mukhang mapapalaban tayo ng husto sa kanya, Boss Max! Kalmado lang si Maximo. Wala yan. Tumapang ang mukha ni Cocomelon. Ipaubaya mo na lang sa akin ang hayop na yan, Boss Max. Baka bawi man lang sa pagkukulang ko kay Tatay Absalon. Ge! Go! Peram ng punyal. Daanin mo na lang muna sa malabakal mong kamao. Napakamot ulo si Cocomelon. Pero, Boss Max, Biglay binuhat ni Maximo si Cocomelon at inihagis malapit sa kinaroroonan ng Haring Banakon. Banatan mo na, Cocomelon! Pagbagsak ng unano sa damuhan ay naalerto ang taong ahas. Lumapad at humaba ang leeg ng Haring Banakon at tinuklaw si Cocomelon. Pero nakaiwas ang unano at nagawang suntukin ng kaliwat kanan sa magkabilang panga ang taong ahas. tikman mo ang kaliwat kanan na ito at lagyan ng bitsin kung kulang sa lasa. Bumalik sa dating sukat ang leeg ng Haring Banakon. Hilong-hilong bumulagta. Sinamantala iyon ni Cocomelon. Sumugod at kinubabawan ang taong ahas. Magjuwang suntok lang yung kanina. Ito ang mag-asawang suntok na forever ang pagmamahalan. At kaliwat kanang suntok ulit ang pinakawalan ng unano. Todo at makadurog pa nga. Pumirmi ang Haring Banakon sa malas ay patay na. Nagyabang si Cocomelon. Tigok, Boss Max! Sisiw lang pala ang kumag na ito eh. Nang biglang lumapad at humaba ulit ang leeg ng Haring Banakon upang igawad kay Cocomelon ang huling tuklaw niya. Sus Mariang ina ng awa! Kumaginit ang kambal na punyal na ipinukol ni Maximo. Magkatabing bumaon iyon sa ulo ng Haring Banakon. Bumulagta ang taong ahas. Patay na talaga ito. Ngumisi si Cocomelon. Inunahan mo lang ako, Boss Max eh. Bibigyan ko pa sana ng magkalago yung suntok. Yabang mo. Kung di pa kita tinulungan, baka halugan ka na rin Alam ko bukas. namang hindi mo ako pababayaan, Boss Max eh. Kaya nga, labs na labs kita. Nilundag ni Cocomelon si Maximo at niyakap sa leeg. Takis niya, Boss Max. Huy! Anak ng unanong bakla ka, Cocomelon.